Hello everyone, welcome to a timeless collective reading. So itong reading na to, collective, walang specific na sign. At wala ring expiration ito kahit kailan nyo po ito mapanood, kailan nyo matsyempohan itong reading na to. Don't forget to like, share, follow, and subscribe para sa iba pang readings. At kung gusto niyo maging updated kayo dito sa ating mga readings. Regarding personal reading services, pwede po kayong mag-inquire or mag-book via a private message sa aking official Facebook page. Okay, so pwedeng ikaw ay a water sign kasi meron ditong King of Cups. Pwedeng ikaw ay water sign o yung person na involved dito sa situation mo. Ang nakikita ko dito, there is some kind of deception na nangyayari dito sa present situation mo. Panloloko, pang-take advantage. No? Trickery. Yan. So, whether may kinalaman ito sa relationship nyo, romantic man yan or business, no? Pwedeng meron ditong energy ng niloloko ka or tinitake advantage ka. Meron ding air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Water sign, meron din. O, yun na nga yun. Strong energy na water sign. Cancer, Scorpio, Pisces, at saka Gemini, Libra, Aquarius. Ito ang nakikita ko dito. Kung love, kung may kinalaman to sa love, this is something na wala na yung feelings. No? Nawala na yung feelings niya. Or hindi talaga sincere itong tao na to sa iyo. No? Meron din ako nakikita dito na parang in denial. So, pwedeng ikaw yan, no? Na hindi mo matanggap siguro na ganyan talaga yung ganyan talaga ang sinapit mo dito sa person na to, nalolokohin ka niya. Ayan, no, refusing to accept the truth, no, pagiging defensive, no, so may defensive, may in denial energy. So, pwedeng hindi matanggap yung totoo, kahit na may mga red flags na. Nakikita ko rin dito, someone pilit na ipinaglalaban yung relationship kahit na may mga red flags. Yan. Kailangan mong maging honest sa sarili mo. Oo. Ayan na yung katotohanan kung nakikita mo. Why reject, diba? Kung ikaw man yan, ha? O, tandaan, itong reading na to, collective to. Kung hindi naman tumutugma sa inyo, huwag na kayo mag-react. Ibig sabihin lang, hindi talaga para sa inyo yan. No? Kasi collective yan, hindi naman personal reading yan. So, kung nakaka-relate ka, maaaring para sa iyo. Kung hindi, obvious na hindi yan para sa iyo. Nakikita ko dito, broken family. O kung niloko ka man niya, iniwan ka niya. So, ang nag-suffer dito, hindi lang ikaw, kundi yung family ninyo. Kung may, lalo na kung nagsasama kayo, kasal kayo, may anak kayo. Parang hindi na masaya, hindi na hindi na solid itong samahan ninyo. Yan, nakita ko parang wala nang pagmamahal dito. Pwedeng wala na ring respeto. Parang hindi na rin magwo-work kung magiging magkasama pa kayo sa isang bahay.
Wala akong nakikita ditong pagiging solid ng relationship eh. Possible third party yan. Daming 3 cups dito. Mukha nga nagka third party dito. Kaya yan yung rason bakit nasira yung samahan ninyo, bakit nasira yung pamilya nyo kung pamilya na kayo. At nakita ko na parang mas pinili niya yung isa. Pwede ngang buntis na rin yun eh. Pwede ngang may anak na rin siya dun or pwedeng pregnant, no? Yan. So nakikita ko ito. Meron din confusion with the 7 of Cups. Hindi ko alam kung ikaw ba itong nako-confuse sa ngayon. Ibig sabihin, choices. Mas pinili niya yon kung siya yan. Kung para sa kanya tong 7 of Cups. Mas pinipili niya yung third party. And willing niyang iwan yung pamilya ninyo. Kumbaga, na-sacrifice na rito. Sacrifice na yung family ninyo. Kung may pamilya na kayo. Nag-fall out of love na. Yan, wala na eh. Ito ay pagbabago ng puso. Falling out of love, no? Kanina pa nabanggit yun dito sa dalawang King and Queen of Cups na nag-iba na. Nawala na yung pagmamahal, no? So, nakikita ko the sacrifices you're making pagdating dito. Mukhang wala na ring saysay kasi siya mismo eh. Lumilitaw dito na hindi na siya masaya. So, depende na lang. Siyempre, kung ikaw ang ayan, meron kasing something na ipinaglalaban dito eh. Family yung nakikita ko. No? So, ito ay very specific sa mga may asawa, may anak na. No? At kung hindi kayo nakaka-relate, baka hindi sa inyo yan. Specific kasi family na yung pinag-uusapan. Kaya naman ikaw ay pwedeng ipinaglalaban mo, siyempre. Pinaglalaban mo yan, hindi lang para sa'yo, kundi para rin sa mga anak mo or anak mo kung isa lang yung anak mo. No? Tapos, may mga tinago sa'yo tong person na to. Pwedeng may mga itinago siya sa'yo. So, nakikita ko dito, ikaw yung naging sacrifice. Or kung family kayo, may mga anak kayo, kayo yung isinacrifice. Mas pinili niya yung isa. Mas pinili niya yung cavities o yung third person, yung other woman or other man, no? Nakikita ko rin dito someone breaking his or her silence kung ikaw man yan. So kung dati itong person na to nananahimik, ngayon hindi na. Sasabihin niya na yung dapat niya sabihin, sasabihin niya na yung totoong nangyayari. No? Breaking silence, the High Priestess in reverse. Or, it could be an indication na kung ano man yung mga tinatago-tago dyan, sinisekreto, lilitaw at lilitaw, or natuklasan mo na. No? So, pwedeng ganun. Okay? So, siguro itong person na to inisip lang niya yung pansarili niya kasi hindi naman niya magagawa sa iyo at sa anak ninyo yan, sa pamilya ninyo. Kung hindi rin siya selfish, no? Parang may nakikita ko energy ng pagiging selfish dito. Pero I can see also someone still holding on, no? Hindi ko alam kung energy mo rin ba to. Kumbaga, hindi ka pa rin ba totally sumusuko? Hindi mo pa rin ba totally binibitiwan? Or hindi mo pa rin ba totally sinasara yung possibilities dito? Kasi parang meron someone dito still holding on, no? Hindi ko alam kung ikaw yan eh. Kasi siya pinili niya na yung isa eh. Kung ako tatanungin, parang wala nang reason dito na yun na nga, parang isinakripisyo na niya ikaw or yung pamilya nyo or yung mga sacrifices na ginagawa mo for this person is not worth it kasi mukhang selfish naman siya, one-sided. Pero syempre, choice mo pa rin yan, no?
ikaw naman ang gagawin mo naman kung ano yung niisip mong tama. Kumbaga, decision mo yan eh. Buhay mo yan. Ikaw pa rin naman ang masusunod, kumbaga. Okay? Sagittarius energy, meron ditong Gemini, Libra, Aquarius, meron ditong Cancer, Scorpio, Pisces, at Sagittarius. Temperance, this is a card of healing. Patience, no? So, pwedeng ang dami mong tiniis. No? Ang dami mo ng pasensyang naubos dito. Ang dami mo ng pagtitiis. At mukhang kailangan mo ng healing. Kasi temperance ay may kinalaman sa healing recovery. Okay? So, ito yung nakuha kong mga energies sa ngayon dito sa collective reading. Sana nagustuhan. Kung nagustuhan nyo, please don't forget to like, share, follow, and subscribe. Take care and God bless.